Masasabi po bang na paboran yung defense sa naging action po ng Senate? And on what way po? Doon sa vote ng 18-5. Kung ang delay at saka ambiguity ay pabor sa impeached officer, masasabi natin na paboran si impeached officer. Kasi number one, na delay talaga. Nag-recognize ang Senate Impeachment Court ng pause. Pause. This is a pause consciously made or adopted by the Senate Impeachment Court. Nag-pause siya conscious niya ginagawa. And then nag-introduce siya ng mga legal concepts and proceedings or procedure na masasabi nating hindi supported by the words of the Constitution and the Senate impeachment rules. Sir, with all the criticism dun sa naging decision ng impeachment court na i-return o isole sa House yung articles of impeachment, si SP Escudero, he said there are no limitations on what the impeachment court can or cannot decide. He also said there was nothing in the rules or even in the rules of court that prohibits any senator judge from making such a motion. Your comment, sir? Merong limitations, especially, di ba nag-oath kami? Kung walang limitations, di wala ng oath, di ba? We will render impartial justice. So, bawal i-violate ng judge yun. So, if you're taking, if you're pursuing a partial position, partial stand, you're violating your oath to render impartial justice. Then of course there's a constitution. Yun ang ano talaga, yun ang absolute rule na bawal anong tawag mo doon, i-violate. Kaya sir ba nangyari from motion to dismiss, naging motion to remand, motion to return, and recently sinabi ho ni Attorney Tonggol, yung spokesperson ng Senate Impeachment Court, walang physical na binabalik sa House, ito lamang daw ay constructive referral, meaning tingnan daw ulit ng Kamara yung ipinasang articles of impeachment at dagdagan ito ng 2 certification na hinihingi ng impeachment court. Yun na nga. So, pwedeng... Ba't binago-bago, sir? Correct. Bakit? Nakikita nyo, nag-evolve yan, dismissal, remand, return, without dismissing or terminating the case. Ganun yung tatlo Tapos ang gusto lang pala nila is to ask questions. Sabi ko nga request for information lang ito O di... pwedeng mag-order ang court or sinabi ko nga, mas practical yung advisory na lang Advisory na lang ng court sa House of Representatives Panel of Prosecutors that when you file your reply to the answer of the Vice President, in addition to replying to the answer the following questions from the court. 1, 2, 3, 4, 5. Hindi na kailangan mag-imbento ng magical word na return, without dismissing or terminating the case. So sir, kung gano'n na lang... Tapos meron pa nga doon, until such time that. So, returned until such time that. So, masyado nang pina-complicate ang dapat simple lang na procedure. So sir, kung simpleng advisory ang ganawa ng impeachment court, hindi na kayo umani ng batikos from different sectors? Correct, kasi nga nag-imbento kami ng bagong konsepto. So sir, ano yun? Ang sabi nyo ba, nag-create ang impeachment court another issue to derail or to delay the impeachment? Ganun di ba ang impression nyo, sir? Imbis na simplihan mo yung proseso na madaling maintindihan ng lahat, hindi lang ng taong bayan, but pati yung parties to the case, para madaling makakomply, diretso lang sana, medyo lumiko ka, kumorbada ka, bumaba ka, tumaas ka. Di marami ngayon pwede maka-imagine ng legal issues, hindi ba? So, all the more hindi tuloy napabilis o dumiretso yung daan. Sa pag-detour mo, meron ngayon nagtatanong, saan ka ba papunta? Yan, pag-detour mo, tamang rota pa ba yan? So, hindi pa nanganganak, pero pwedeng manganak ng mga legal cases. Pag sinabi mo pag may mga legal cases na, na-focus ka na dun sa legal cases, hindi ka na dito ngayon nakafocus sa main issue. So yun yung basic objection ko doon na
kung ano man yung gustong ma-achieve nung complicated order nila, inventing the return principle, return to sender principle, na-achieve lang sana yun sa simple advisory to the House of House of Representatives panel of prosecutors. And don't worry dun sa 20th Congress House of Representatives kasi ang practice sa Amerika na nung pinasa nung 105th Congress sa 106th Congress yung kaso na impeachment, ang ginawa lang ng 106th Congress, nag-submit sila sa Senate impeachment sa Senate as the impeachment court ng panibagong listahan ng panel of prosecutors. So yun na yun. Yun na yung manifestation that we will pursue the case. Mayroon kami bagong nominees o bagong names ng prosecutors. So, simpleng gawin. So sir, sa tingin niyo may intention na i-divert yung attention sa ibang mga issues sa halip dun sa main issue, itong impeachment case against BP Sara? Well, konting investigative journalism siguro dyan. Just get the opinions and then the motivations of the 18 kasi sila naman ang bumoto doon eh. And then dahil po dun sa nangyari, may mga panawagan for inhibition na mag-inhibit yung ilang allegedly bias na dito nga sa impeachment case laban kay BP Sara. Well, wag na magpa-inhibit kasi nga pinili ang impeachment nasa Article 11, hindi sa Article 6. Article 6 yung Legislative Department. Article 11. Ibig sabihin nun, yung sumulat ng ating Constitution, pwede sila actually namili ng ibang body to be the impeachment court. Ang pinili pa rin ay Senate. Therefore, let it be. So yung mga judges, yung mga senador na magiging judges, ipaabot hanggang dulo sa decision nila so that they will now state the decision, guilty or not guilty. Tapos taong bayan na ang huhusga sa desisyon ng bawat senador. Pag inhibit, nakakalusot pa siya eh. Hindi na niya kailangan sabihin kung ano yung position niya, guilty ba or not guilty. Na excuse pa siya, tapos yung kanyang absence ay pabor pa sa not guilty. So sir, to avoid yung impression na bias yung ilang senator judges, kailangan ba o possible ba yung gag order? Ang nag-gag order kasi ang korte sa mga parties eh. So Hindi ito na disiplina na lang po ito. Disiplina na lang po. Reminder na lang kasi si Senate President, although lamang siya sa amin, actually kapantay din namin siya kasi in the sense na lahat naman kami parehong may mandato galing sa national constituency. So payo na lang being the Senate President, ang aming Senate President ngayon, abogado naman, nag-practice din siya. Magpapayo na lang siya na please stop commenting on about the case, lalo na sa merits of the case, kasi pinagbabawalan nga natin yung mga parties eh. Pinagbabawalan ng parties na magkomento sa merits ng case sa labas ng korte. So, dapat yung nagbabawal din, meron din dapat sapat na disiplina to also observe. Kagaya nyo, ang sabi nyo, you observe code neutrality. The code neutrality of an impartial judge. Sir, over the weekend, sinabi nyo na hindi pa kayo ready to answer yung legal question na kapag may mga mag-inhibit, anong number magiging basis for conviction? Ngayon ba, naaral nyo na at may sagot na kayo doon sa tanong na yun? Ang logical answer, kasi hindi ko alam kung tama ako, pero sa wording lang ng Constitution, kailangan all the members of the Senate and 2/3 doon ay magsabi ng guilty bago masabi nating na-convict ang impeached officer. So, kung mayroong senador na absent, may sakit, siraan tiyan, nasa abroad, nag-inhibit, nandun, ayaw magsalita, ayaw magpaliwanag, tinanong, guilty or not guilty, tumahimik lang, ayaw magsalita. O lahat yung
hindi counted na nagsasalitang guilty. Ang So- binibilang natin dito yung sinasabi yung salitang guilty. Yun po ang bibilangin. So Hindi binibilang yung nagsabing not guilty. Hindi importante yun. Ang importante, ilan ang nagsabing guilty. So hindi nagsalita, counted as what, sir? Hindi siya nagsabi ng guilty. So hindi siya counted sa guilty. Kailangan umabot yung guilty ng 16. Pag hindi umabot, there is no conviction. Ganun lang po yun. Hindi na lang natin sasabing not guilty but not convicted. Pero pwede din mag-abstain. Abstain, tahimik, umalis, nag-walk out, nag-absent. Pero yung abstention, considered as acquittal yun, sir. Ang abstention, hindi nagsalita ng guilty. So, hindi mabibilang sa Guilty. pagbilang natin ng guilty at kailangan 16 para masabi nating na-convict. Okay, si Daniel? Microphone. And then Klaruhin Nimpan? lang, illegal ba yung ginawang motion on the floor? Kasi judge po yung nag-motion nung nag-convene po kayo. Illegal po ba yun? And baka pwede rin po ba maging puntos din yun ng depensa kung sakaling iakyat nila sa Supreme Court? Pag sinabi kasi natin illegal against the law, so ano siguro ito, against the oath. I think it's against the oath. Kasi naka-oath ka na, and then sasabihin mo you will render impartial justice. And yet, kinampihan mo na yung argumento ng isang partido. Pero, well, it has happened, and then hindi naman pinagbotohan na actually inatras eh. Inatras naman ni Senator Bato eh. Pero hindi naman kayo nagkaroon ng impression na well-planned yung nangyari kasi parang gano'n ang naging impression ni Senator Risa Ontiveros. Well, if that is what you call a well-planned action, 'di ba? Parang pinapa-withdraw yata kay Senator Bato, ayaw niyang i-withdraw eh. Tapos so I don't know if it might have been planned but it was not well planned. Okay. Okay, Jan. Sir, masasabi po bang na paboran yung defense sa naging action po ng Senate, and on what way po na kung napaboran po sila doon sa boto ng 18-5? Kung ang delay at saka ambiguity ay pabor sa impeached officer, masasabi natin na paboran si impeached officer. Kasi number one, na-delay talaga. Nag-recognize ang Senate Impeachment Court ng pause. This is a pause consciously made or adopted by the Senate Impeachment Court. Nag-pause siya eh. Conscious niya ginagawa. And then nag-introduce siya ng mga legal concepts and proceedings or procedure na masasabi nating hindi supported by the words of the Constitution and the Senate impeachment rules. Hence, it is inviting what? Yung sinabi ko noon, it's inviting a case. And a case equals delay. So, yun po yun. So, yun po yung danger na nangyari doon. Sir, from Marlon Ramos, get well soon. How do you feel about other senator judges openly lawyering for the defendant in the Senate impeachment proceedings? Well, katulad na sinabi ko, since kaya nga sinasabi natin, 'di ba, ang impeachment halong judicial legal plus political. So, yun na po yun, meron din political price to pay. So, I will leave that to the judgment of the Filipino people. So, sila na po. Kaya nga, hindi nga ako conscious na naka-live pala tayo noon. Nalimutan ko na ganun palang interest sa impeachment. Naka-live na yata kayo, coverage. So ganun. So, ibig sabihin nun, ang taong bayan na talaga ang mag-judge po sa kilos, actuation, salita ng ating mga senator judges. Okay, before Mab, sir, yung kampo ni BP Sara, nag-submit na sila ng formal entry of BP Sara's lawyers. Patunay po ba ito na buhay at umuusad na yung proseso ng impeachment against the Vice President? Oo nga, pero pagkabasa ko, meron yatang ad cautelam pa, pati yung appearance. Ang ibig sabihin ng ad cautelam with caution.
So, isipin mo, so sabihin mo, meron pa silang gustong sabihin na nag-a-appear kami, pero may pag-iingat. may mga kondisyon ito, ha? O may mga, so ibig sabihin nun, hindi ko alam kung ginamit nila na dahilan sa ad cautelam notice of appearance nila ay yung order ng Impeachment court. impeachment court noong June, ano pwede sabihin? June 10. June 10. Oh. So imagine mo kung wala yung ganun, kung straightforward lang yung order. Oh. Mag-ad cautelam appearance pa ba ang mga abogado? Oh. Dapat ano lang yan, straightforward. Bakit? Kaya magtatanong ka, bakit with caution pa ang appearance nyo sa korte namin? Ano palang ibig nyo sabihin? Pero considering na from Fortune, Narvasa, and Salazar legal at office, ano to, mga big time po ba itong mga abogado ni BP? Oh, kilalang law firm po yan. Okay, Mav. Sir, kapag ngayon po kasi 'di ba merong order, meron nga po pinapasubmit sa HOR. Sir, if they don't submit, what do you see happening? Meron po kasing concerns na ano ba, magkaka-deadlock, di uusad, ano pong pwedeng mangyari kaya? Yun na nga. That's my point na it should have been a straightforward procedure na lang. In the first place, merong ang presumption of regularity. Number 2, ang initiation, sabi ng Constitution, ang initiation ng impeachment duty and responsibility ng House. Ang trial and decision-making sa impeachment duty and obligation na responsibility ng Senado. Nag-file na nga ang House. Bakit pa namin sinasabing i-certify nyo nga na hindi unconstitutional yung ginawa nyo? Siyempre, nung kumilos ang House, siyempre sa mata ng House, hindi naman unconstitutional yung ginagawa nila. Wala namang Senate or House pag nagpapasa kami ng batas dito, although later declared unconstitutional by the Supreme Court. Nangyayari na yan. Not only today, but decades ago, nangyayari na yan. Hindi po consciously pinapasa ng Kongreso yan na we will consciously pass an unconstitutional law. Sa mata namin, when we passed it, it was constitutional. Although, nung further study ng Supreme Court, declared unconstitutional. So, ganun din yun. When the House passed that verified complaint, which became the articles of impeachment, sa mata nila, for sure, hindi unconstitutional yung ginagawa nila. O ngayon, binalik na namin para sagutin kami na, siyempre, hindi unconstitutional sa mata namin when we made it. So, it really caused unnecessary delay. It introduced a maneuver, a detour na hindi na kailangan gawin. It introduced legal concepts na not so clear ang meaning. When number 1, we could have just assumed it, and then number 2, we could just have asked them simply without returning. Okay. Isang follow-up lang po. So sir, ano nga pong mangyayari if they refuse to answer yung clarification at yung attestations? Hindi lang yata yung refuse to answer or even fail to answer while the 19th Congress House is still existing. Yun yan eh. Pwede kasing hindi ka nag-refuse to answer but inabot ka na ng June 30, 12 noon. So yun na, nag-i-introduce tuloy ng other legal questions. Kaya nga, I hope the House of Representatives being a party to the case, sila nga ang nag-initiate nitong kasong ito, they should try their best to comply with the order of the Senate Impeachment Court. Kaya nga paano doon Comply sila kasi party sila at sila ang nag-file ng impeachment case. Pero sir, yung second order, parang mahirap nila i-comply. Hindi pa naman daw, wala pa yung 20th Congress. Doon na yun. No. So pag pinanganak na yung kausap. Yung kausap na Senate Impeachment Court sa second paragraph, hindi pa pinapanganak. Okay. Another question from Marlon Ramos. Is there a need for the Senate to wait for the Supreme Court's intervention even on matters that impeachment court could decide on? No, do not wait for the Supreme Court to act. Ang Supreme Court hindi namin consultant. Huwag namin itratong consultant at Supreme Court. So tuloy lang Lahat dapat. ng mga maliit na bagay, pasa sa Supreme Court. Pasa. Hindi po, hindi consultant ang Supreme Court. Sa dami rin ng caseload ng Supreme Court. Anyway.
And Di ba may, I think dalawa yata yung nakapile sa Supreme Court. And then parang wala pa silang ginagawang decision. So ibig sabihin, sir, talagang parang gusto lang nila magtuloy na talaga yung impeachment. Tingin niyo ba? Yung mga kaso sa Supreme Court, pag na-file na, let them be. Let them be. So, and then kung may TRO, sunod tayo. Pag walang TRO, dapat naniniwala tayo sa inumpisahan nating procedure na pwedeng ituloy. So sir, tingin niyo ba, sir, since hindi naman sila naglalabas talaga ng TRO, so ang message ba tingin niyo ng Supreme Court is talagang dapat ituloy lang sa Walang message ang Supreme Court. Hindi siya political body. Basta, ano siya, korte siya eh. Hintay lang tayo, passive lang ang korte. Pag mag-issue ng order ang korte, tapos party ka dun sa kaso, susunod ka. Okay. Pag walang order ang korte, that means pwede mong ituloy yung proceeding na kine-question. sir, sabi niyo hindi Do not niyo- interpret anything sa Supreme Court kasi apolitical siya, dapat insulated siya from politics, tsaka based on the law lang ang kanyang interpretation. Sir, sabi niyo hindi consultant niyo ang Supreme Court. Pero lagi sinasabi ni SP Cheese, kung meron kayong reklamo dun sa mga nagiging hakbang ng impeachment court, you are free to go to Supreme Court. Sa taong bayan naman yung kausap niya. Pero wag yung attitude ng mga senador na pasa na yan sa Supreme Court, pasa na hindi natin consultant ang Supreme Court. Pero sa taong bayan yan, kung may nakikita silang hindi nila na nagugustuhan na pangyayari, pwede namang i-question sa Supreme Court. Victoria, and then Nympha, and then Myla. Sir, dun sa issue kung may delay, ang laging sinasabi nila SP ni Attorney Tonggol, wala namang delay kasi maghihintay ka pa ng reply ni VP tsaka ng House Prosec. So in the meantime, may pinasagot lang sila pero yung timeline is same lang daw. Yun na nga, but you're inviting some people to go to court. That is it. Yun na yun. Samantala kung diretso lang yan, wala nang issue-issue. Klarong-klaro ito eh. Ano ba itong return? Ano ba itong meaning nitong return? Pwede maganda ata, ipa-interpret sa court ito. What is the real meaning of return? So, etc. Sa ngayon, wala pa nagka-file. So, we are not bogged down in court cases yet. Kaya nga, dun sa mga, kaya nga, kung mapapansin nyo, yung mga, may mga abogadong or even mga framers of the Constitution, against sila sa decision, and yet they're not filing. Because it may even be a trap. When you file, back down ka na ngayon sa court cases which takes, sa pag-file, pagbigay mo pa lang ma-notice yan, pag-mail mo pa lang sa tapos na, July 28 na. So it might even be better to just wait. Ganun. Sir, malaking factor po ba sa mga nagiging development dito sa impeachment case against BP Sara at sa pwedeng maging handling ng impeachment yung 2028 election, considering na may mga participants na possible na may aspiring for higher position sa 2028? Ayoko na i-link sa 2028. Basta alam ko na may political angle talaga ang impeachment case kasi una sa lahat, high-ranking government official yung nai-impeach, posibleng the highest political officers eh. And then ang ginawa pa nating impeachment court, Senado pa, mga politiko din. So may politics involved, pero dahil sa umabot ka na ng Senado, pinagkatiwalaan ka na ng taong bayan at klaro naman sa Constitution na part ng job description mo yan, anytime pwede ka maging judge sa impeachment trial, tapos nag-oath ka pa, you will render impartial justice, ang assumption ng taong bayan, kaya mong gawin yan. Diba? So, sana nga. So, sila na ngayon magja-judge ang taong bayan na magsabi na, kinaya nga niya maging impartial judge. Okay, Nympha. Sir, sorry, balik ko lang dun sa pag-inhibit. So yung pag may nag-inhibit, that would be to the Vice President's favor? Sa akin palagay, oo. Kung may nag-absent, ganun din. So, mayroong nag-leave, ganun din. Merong ayaw magpaliwanag, ganun din. So, kasi ang pagkabasa ko talaga sa Constitution, kailangan 2/3 of all the members of the Senate. Pero yung all the members of the Senate, yun yung physically ha. So, kunyari
at ngayon 23 lang kami, i-compute mo yung 2/3, pero balik din sa 16 yun kasi walang fraction of a person So 16 yun. Kailangan 16 talaga magsabi ng guilty. Wala nang kailangan sabihin yung siyam. Basta 16 ang magsabi ng guilty. Pag hindi tayo maka-16 na nagsabi ng guilty, kasi tumahimik lang ang siyam, wala. Acquitted. Not guilty. Not guilty. Not convicted. Not convicted. And then, sir, dahil dun sa pag-remand nung articles of impeachment, nag-cause din ba ito ng uncertainty, di ba, kung magko-convene talaga o hindi yung impeachment court? Kasi the two conditions have to be complied with. Di ba? Tingnan nyo, sa kayo mga reporters, when you refer to the order ng June 10, you use the word remand. Pero sa proceedings namin doon, consciously nilang iniwasan yung remand kasi pinoint out ko nga yung remand. Wala ka na rin. The same effect kasi, sir. Di ba? Kaya nga naka-invento nga ng return. Actually, hindi lang ito return, comma, without dismissing or terminating the case, comma, until such time that. Ganun. So imagine mo, sinoli until such time. So ganun. Pero hawak ko pa din. Parang ganun Soli ko sa iyo, pero hawak ko pa rin hanggang sa may gawin ka. At yung anak mo. So, diba? Ibig sabihin, with that, tama po ba, Senator? Ibig sabihin, with that decision, ang Senate Pass Impeachment Court ang naging dahilan para maging uncertain kung magkakaroon ng impeachment trial, while dapat meron naman talaga dapat. Dapat sana tuloy-tuloy na lang sana. Kunyari yung original calendar na inisyu ni SP noong February, March. Kung sinunod lang. Kung yun, medyo okay na yun, diretso-diretso lang. June 2, okay nga, June 2, June 3, then maybe sa mga end of June, maybe a little trial or appearances. And then the trial action sa July 28 at 29, gano'n na, 29, 30. So, gano'n na nangyari. So, yun, mas straightforward yung kalendaryong yun. Ngayon, ginawa niya, may return to sender, liliko ngayon sa kaliwa. So, yun na yun. Nag-introduce na nga ng, actually, nag-i-invite Nag-i-invite ng kaso na, okay, file the cases. Pag nag-file ng case, hindi na kasalanan ng Senate Impeachment Court. Tiniyaro na kami. Question na kami. Ganun. So that is the problem. Related to that, sabi ni Marlon Ramos, do you think SP and the rest of the senators acted differently had President Marcos issued strong statements on VP Duterte's impeachment trial like Pinoy did during CJ Corona's impeachment trial? Hindi, dapat hands-off ang presidente sa impeachment. Hands-off. Pag tignan natin yung Article 11, there is no role of the president in impeachment proceedings. Bakit? Because the president himself or herself is impeachable. So dapat wala siyang role. Ito yung proceeding na pwedeng siya rin yung maging subject ng impeachment. So dapat wala siya talagang role. Pero sir, so ako sagot ko doon, walang role ang presidente. Let us keep it that way. And I'm glad the president is not commenting on the impeachment. And even if mag-comment siya, it should not carry any weight sa mga impartial judges of the Senate Impeachment Court. So hindi rin siya pwedeng mamagitan between the House and the Senate kasi nagkakaroon nga ng parang, di ba, deadlock. Gusto daw mamagitan ng Pangulo. Huwag siya mamagitan kasi kunyari sa future, ang impeachment is concerning the president, and then meron din deadlock ang House and Senate, pwede din siya mamagitan about his or her own case. Hands off lang. Hands off ang presidente. Okay, pero sir, political leader pa rin naman ng presidente, sir, di ba? So sa politics. Pero this is now accountability.